Mula sa hagupit ng COVID-19 pandemic hanggang sa pagsunod sa PUV Modernization Program at patuloy na oil price hike, maraming pagsubok ang hinarap ng mga jeepney driver. Nasundan namin ang pinagdaanan ng isa sa kanila. Nananatiling buhay ang kanyang pag-asa alang-alang sa kanyang anak na may sakit. Ang kanyang pasada ng buhay sa special report ni Nico Wahe. Gigising ng madaling araw, uuwi ng gabi. Madalas, ganyan ang pang-araw-araw na buhay ng mga tsuper. Maaga nagbabanat ng buto para makarami ng kita sa pamamasada. Ayun, gising na, Kuya Jameson. March 2022 nang una kong makilala si Jameson o Jimson sa mga kaibigan niya. Noong mga panahong yon, hirap ang mga gaya ng tsuper. Hindi lang dahil sa pandemic, kundi dahil din sa walang patid na taas presyo ng petrolyo. Umabot nga sa puntong isinuko niya ang kanyang inuupahang bahay at nanirahan na lang sa jeep na kanyang ipinapasada para makatipid. Ang kita kasi niya, ipinadadala niya sa pamilya sa Romblon. Bukod sa gastusin sa araw-araw, malaking bahagi ng kanyang kita ay napupunta sa mga pangangailangan ng kanyang anak na may imperforate anus o walang butas ang puwet. Yung kinikita ko sa 400, yung sa isang araw na yon, 400 sir. Yung 200 doon sir para sa dito niya sir, colostomy bag. Minsan naluluwa ako sir, iniisip ko sila. Naiiyak na ako sir. Kahit wala akong makain dito sir na ano, basta may padala lang ako doon. May padala lang ako sa kanila. 3 taon nang lumipas, binalikan namin si Jameson para kumustahin. Sa pamamasada pa rin ng jeep siya kumukuha ng ipinantataguyod sa pamilya. Itong jeep na ito, na kung tawagin ni Kuya Jameson ay Buddy, ay yung gamit niya rin noong 2022 kung kailan huli natin siyang nakapanayam. Hanggang ngayon, ito pa rin ang kasama ni Kuya Jameson, na ayon sa kanya, palagi niyang kasama sa hirap man o ginhawa. Ning na-interview nyo po sir noon, mga 8 buwan pa po ako na natutulog po doon. Kwento niya, nang humupa ang COVID-19 pandemic, nakabawi-bawi siya ng kita at napaluwas niya sa Maynila ang kanyang pamilya mula sa Romblon. Bago ko po sila pinapunta dito, sir, kumuha muna ako ng bahay na mangungupahan. Kasi pag papupuntahin ko sila dito, wala pa po akong na mangungupahan na bahay, mahanap na bahay. Bali, doon rin kami sa jeep matutulog. Pero ang akala ni Jameson na tuloy-tuloy na pagbangon, nahaluan ng pangamba. Nang ipatupad ng gobyerno ang PUV Modernization Program, akala niya, tuluyan na siyang mawawalan ng trabaho. Kinabahan po ako dahil paano na to? Saan ako kukuha po ng saan po ako kukuha ng ipangkakain sa kanila dahil nga ang alam ko lang pong trabaho itong pagiging jeepney driver. Mahabang proseso man ang pinagdaanan, ngayon consolidated na ang prangkisa ng jeep na ipinapasada ni Jameson. May naging pagbabago rin daw kahit papaano sa kanyang kinikita. Ang dating 50 pesos na natitira sa kanya, ngayon nasa 300 pesos na idinidiretso na rin sa kanyang asawa. Mas dinoble ko po yung kayod sir sa pagmamaneho. Sa mahal ng bilhin dito sa Manila, kailangan kayod marino talaga. Yung na-interview nyo po ako sir na alas 6 ng gabi, gumagaray na po ako, di ba? Ngayon, nagiging alas 8 na po sir, alas 9 dahil nga nandito na po sila. Kahit ganun po na ganun ako gumagaray, at least kasama ko po sila, masaya po ako. Para lalo pang bumuti ang sitwasyon ng pamilya ni Jameson, minabuti nating tulungan siya sa pagpapagamot sa kanyang anak na si Kian. Inilapit natin siya sa Philippine Children's Medical Center para maoperahan.
Ang tawag namin sa operation sa puwet ay PSARP, PSARP or posterior sagittal anorrectoplasty. Ito po ang operasyon nito, hindi na hinihiwa po yung tiyan, doon na mismo diretso sa puwet. Hahanapin namin yung kasi dapat nandun siya sa area na na yung kanyang rectum pero wala, empty, wala, sirado po yun Yung kikiyan, wala po siyang connection. So ang kanyang is purely talagang hindi nabas o dugtong yung puwet niya. Tagumpay ang operasyon kay Kian. Sabi ng doktor, kailangan lang bantayan mabuti si Kian, lalo't mayroon din siyang Down syndrome. Si Jameson, malaki ang pag-asa na tuluyan ang matutupad ang pangarap niya na gumaling ang anak. Sobrang, hindi ko po may paliwanag yung saya ko po. Dahil sa wakas, matutupad na rin yung pangarap ko. Sa ngayon, mas nagiging makabuluhan daw ang bawat biyahe ni Jameson. Maraming dinaraanan, maraming lubak, pero may oras din para gumarahe at magpahinga. Nang sa gayon, makaipon ng lakas para sa susunod na araw ng pasada at paikibaka. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.